Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Good morning, ma'am. Nakangitimbati ng sekretary kong si Karen, Lunes ng umaga. Good morning, Karen. I responded. Dumiretso na akong pumasok sa opisina ko. Isang linggo na rin ang nakalilipas mula na nakabalik ako sa trabaho buhat sa mahabang bakasyon. Want some coffee, ma'am? Bungad nito sa pinto matapos kumatok. Yes, please, Karen, I said bago humarap sa mga papeles sa lamesa at masigla yung hinarap. Bumalik ito na may dalang tasa ng kape na marahang nilapag sa harapan ko. Ma'am Kalia, your schedule for today's meeting is with Mr. Bandiha at 10 a.m. and also with Mr. La Chica at 1 o'clock and Mr. Monte Carlo at 4 p.m. She said habang nakayuko sa hawak na tablet. My heart starts pounding as I heard his name. Ma'am Kalia, may problema po ba? Puna nito sa pananahimik ko. Mabilis akong umiling dito. Sige, salamat Karen. Tawagan na lang kita pag may kailangan ako. Bigla kong naalala na nagpa-schedule nga pala ako ng meeting kay Sebi tungkol sana sa anniversary ng Philippine Airlines. Gusto ko sana sa kanyang resort ganapin ang naturang event. Matuling lumipas ang oras. Katatapos ko lang na meeting ko with Mr. La Chica. Masyadong napahaba ang discussion namin at ngayon ay pasado 4:00 na ng hapon. Late na ako sa meeting namin ni Sebi. Tapos ay sumabay pa ang traffic. Hay nako, naiinis kong sabi habang bumubusina. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag para lalong madismaya dahil lobat na pala ito. Bakit ngayon pa? 5:30 p.m. na makalusot ako sa traffic. 1.5 oras na akong late sa meeting namin ni Sebi. Agad kong pinarad ang sasakyan sa tapat ng isang sikat na coffee shop kung saan ang meeting place namin ni Sebi. Hinanap agad na mata ko si Sebi na makapasok ako sa loob. For reservation, ma'am? Magalang na tanong nito sa akin ng waiter. Yes, with Mr. Monte Carlo. Sagot ko na panay pa rin ang linga sa paligid. This way please. Ginaid niya ako paakyat sa hagdan kung saan may mangilan-ngilang taong naroroon. Thank you, sabi ko dito nang ituro niya ang isang lamesang malayo sa mga tao. Lumakas kaagad ang tahip ng aking dibdib nang mamataan ito. Sa anggulong ito ay mali ko siyang napagmamasdan. I couldn't take my eyes off on his strong and attractive shoulders. His build didn't surprise me but overwhelmed me big time. Agad ako napahinto nang lumingin ito sa akin. He looked perfectly handsome in his gray suit. Oh, I missed him. Good evening, Miss Kalia. He greeted me with his baritone voice. Wala rin kangiti-ngiti ang mga labi nito habang nakatingala sa akin. You're late, he added, then lazily glanced at his wristwatch. I gasped heavily and tried to picture a smile. Pasensya ka na ha. Medyo naipit kasi ako sa traffic, kaya ngayon lang ako nakarating. I explained and bowed my head to the floor. Hindi ko narinig itong sumagot, kaya naisipan ko itong alukin ng kung ano. Please, let me buy you a drink. No thanks, Kalia. I already finished my coffee. Putol niya sa sasabihin ko pa. Tuloy nang naumid ang dila ko. Hindi ko na rin nakuhang maupo dala ng hiya. So, shall we? Tangka na sana akong mauupo nang bigla siyang tumayo. Kalia, mahalaga ang oras na meron ako. I came here before time tapos dumating ka dito? 5:45 na? He said in a deep down voice. Halatang nag-hold back lamang ito ng kanyang galit. I swallowed hard. Hindi agad ako nakasagot sa bagay na yon. I have a meeting right after this. At dahil hindi ko makontak yung cellphone mo,
I decided to cancel my meeting with Mr. Adiser, but he insisted. Kaya kailangan kong makarating doon by 7 o'clock. Patuloy nitong sinabi. Gusto kong magsalita, ngunit hindi ko alam ang aking sasabihin. Hindi kailanman natameme ako ng ganito sa mga naging ka-meeting ko, dahil halos lahat sila ay nakukuha ko sa charm. Pero siya, para ako nitong tinutunaw na parang ice cream. Can we reschedule the meeting? I asked timidly. Kung sasamahan mo ako sa meeting ko, baka pumayag ako. His lips hitched a little at tila may naglalaro sa isip na kung ano. How about our meeting? Hindi ba natin i-discuss iyon ngayon? Pagpupumilit ko. I-reschedule mo na lang ang meeting natin by next week. I need to attend this important meeting with Mr. Adiser. Seryoso nitong sagot. I signed deeply. Kailangan ba talagang kasama pa ako sa meeting na yon? Ito ba ang parusa ko dahil late ako sa meeting namin? Hindi pa man ako sumasang-ayon, ay naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko palabas ng naturang coffee shop. Wala na akong nagawa kundi sumama sa gusto niya. Tila may isang nagsasabi sa utak ko na nagsasabing mali ito. Pero sumigil lang ako sa di ko malamang dahilan. Dahil may dalaman akong kotse, ay nag-convoy na lang kami patungo sa isang sikat na hotel na binanggit niya sa akin. Magkasabay pa kami bumaba ng sakyan matapos naming i-park iyon sa parking space. Diretso na kami pumasok sa loob at sumakay ng elevator. Labis-labis ang kaba ko habang paakyat ng elevator na sinasakyan namin. Pakiramdam ko kasi ay may hindi tama sa ginagawa ko. Lalo pa, ang mahigpit nitong hawak sa kamay ko na kanina pa niyang hindi binibitawan. I keep eyes on the floor. Wala itong binubuksang usapan mula pa kanina. He seemed distant and nervy. Hanggang sa marating namin ang isang pribadong silid kung saan ito kumatok. Please come in. Narinig kong sabi ng boses sa kabilang pinto. Sinulupong kong muli si Sebi. His face looks more serious and tense. He blew out a breath and he then finally opened the door. Iho, nice to see you again. Bungad na bati sa amin ng may edad na lalaki. Gayunpaman ay tingkad ang kakisigan nito kahit na di hamak na may edad ito kay Sebi. Good morning po tito. Ganting bati nito sa kaharap. Malilit lang ng konti si Elaine, but she's on her way na. Ani kay Sebi bago ito tumabik sa balikat niya. Naramdaman kong lalong humigpit ang hawak ni Sebi sa kamay ko. Nang banggitin ito ang pangalang sinabi ng matandang Adiser. Pansin ko ang pagsulap nito sa akin, kaya mabilis akong pinakilala dito ni Sebi. Tito, this is Kalia Mercado. He introduced me to him. Good evening po. Magalang na bati ko dito na hindi nakalimutang abutin ang kamay nito. Mercado? Naisip pa muna nito bago muling magsalita. The owner of Philippine Airlines? Pagkumpirma nitong tanong kay Sebi na ngayon ang pansin. Yes tito, he confidently said. Nice to meet you Iha. Nilahad dito ang kamay sa akin na atubili ko namang inabot. It's nice to meet you too sir. Nakangiti kong bati dito. Sabay-sabay naman kaming napalingon nang bumukas ang pinto. Her hair was golden brown with pinkish white glow skin. Tila mahihiyaan langgam sa mapupula nitong labi at mapilintik na mata. Agad lumipad ang tingin ko kay Sebi na siyang tila estatwa sa pagkakatayo. Linggo ng umaga, tahimik akong nagkakape sa may beranda. I let the sun kiss my skin. Humigop ng konting kape at nilasap ang hanging dumarampi sa aking balat. Wala akong balak lumabas ngayon at naisip ko na lang na mag-bake ng cake ngayong araw at namnamin ang aking day off. Tahimik sa aming bahay sapagkat maagang umalis sina dad at mom para puntahan ang bagong airlines na kasulukuyang itinatayo sa Batangas. Ngunit ganoon na lang kumunot ang noo ko na makarinig ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto ng aming bahay. Kunot noon na binuksan ko ang pinto at sinino ang kumakatok at ganoon na lang nalaglag ang pangako na makilala kung sino ito.
"Good morning," he greeted with a big smile on his face. "Sebi, anong ginagawa mo dito? Saka, paano malalaman na dito ako nakatira?" Sambit ko dito na may pagkabigla. "Bumibisita lang. Namiss kita eh." "Sa kaibigan mong si Lisel." Sa kanya ko tinanong kung saan ka nakatira. Sabay abot sa akin ng dalang bulaklak. Mabilis kong niyuko ang suot at pumikit ng mariin bago ngumiti dito. "Pwede bang pumasok?" Tanong niya na hindi pa rin naalis ang ngiti sa kanyang labi. "Sure, Sebi. Pasok ka. Magbibis lang ako. Sandali. Oh, by the way, Sebi, kumain ka na ba? Wala kasing luto dito sa bahay eh. Ako lang ang tao. Pa-deliver tayo sa Food Panda kung ano man ang gusto mo." Marahan kong sinabi bago ito talikuran. Dumiretso ako sa walk-in closet at mabilis na naghalungkat ng damit. "Relax ka, Lia," I deeply whispered to myself. Huminga muna ako ng malalim bago pumili ng damit. Nakailang palit rin ako ng damit bago ko napili ang floral pink dress na above the knee. Tinali ko ng matas ang buhok ko at nag-apply ng konting lipstick. Nang masiyahan ay pinasya ko ng lumabas ng aking kwarto. Kumunot ang noo ko na makitang wala ito sa living room. Gumawi ako sa kitchen kung saan nakarinig ako doon ng kaluskos. Natigil ang mga paa ko nang maabutan kong itong nakaharap sa stove. Sandali itong sumulyap sa akin at bahagyang ngumiti. "I hope you don't mind kung pakialaman ko kitchen mo?" He leaned his bit hand on the table and to my reply, "No, I mean, yes. Walang problema, Sebi." Nagtira muna ang kanyang mga titig sa akin bago harapin muli ang niluluto. Naamoy ko ang niluluto niyang fried chicken dahil minarinig ko yun kagabi pa. Wala na rin akong nagawa kaya pinasya ko nilang humila ng silya paharap dito at hinintay siyang matapos sa kanyang ginagawa. I was dumb full speechless habang pinapanood itong paghainan ako ng almusal. Ginuko ko ang sinangag na umusok pa sa init at ang fried chicken na niluto niya kasama ng pritong itlog at ham. "Another cup of coffee?" he asked bago bumaba ang tingin sa tasa ng kape ko na wala ng laman. "No, ako na, Sebi. Igagawa na rin kita." Mabilis akong tumayo para tunguhin ang coffee maker sa bandang sulok ng oak table. "Here's your coffee, Sebi." Nilapag ko ang kape sa harapan niya. Saka pinasya na ring umupo. "Thanks, Kalia." Sinulubong nito ang mga titig ko, kaya dahan-dahan ako yumuko sa pagkain. Ilang beses muna akong lumunok bago muli magsalita dito. "Any plans for today, Kalia?" Tanong nito habang hinihigop ang kaping gawa ko. Wala naman akong lakad ngayon." "Kalia, may I ask you on a date?" he instantly said habang diretso nakatingin sa akin. Bigla akong nagulat sa kanyang sinabi. I pursed my lips. Hindi agad ako nakatugon sa alok niya. "How about malling? Or manood tayo ng sine? Gusto ko kasi na makasama ka," he suggested and laid his back against the chair. Hindi na ako nag-isip pa. Total nandito na rin naman siya. Saka ko na lang siguro gagawin ang pagbibake ng cake. "O sige, Angelo. Total hindi din naman ako busy." Pagpayag ko dito. Matapos namin kumain ay tumulok na kami papunta sa mall. Iniwan niya muna ako sandali para bumili ng ticket, habang ako naman ay bumibili ng popcorn at drinks. Mula dito ay tanong ko kung paano siya lingunin ng ilang kababaihan. I have to admit that is attractive and definitely a head-turner one. Hindi na ako nagtataka kung halos mabali ang liig ng mga babae sa pagtingin dito. Bumalik ito na may dalang ticket. Inago nito sa akin ang dala kong popcorn at drinks at naglakad na kami papasok ng sinihan. Hindi pa rin ako komportable na kasama siya, lalo pa ngayon nakatabi ko lamang ito sa upuan. I almost smell his good perfume and the heat that comes from him made me uncomfortable. Hindi ko mapigil ang sulyapan ito habang nakatutok ang tingin sa big screen.
Napapitlag ako nang bigla itong lumingon sa akin. "What is it, Kalia?" He barely whispered to me. Tila umakyat ang pumumula sa dalawang pisngi ko at hindi nakasagot. Mabuti na lang ay kalat ang dilim sa paligid na siya kong pinagpasalamat. "Payag ka na ba?" Tanong nitong muli na hindi inaalis ang pansin sa pinanonood. Mabilis akong napasinghap sa kanyang tanong. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin masagot ang alok niya sa akin mula pa kagabi. Pumikit ako para balikan ang mga nangyari kagabi sa meeting. "Lawrence?" Baka sa boses ng babae ang pagkabigla buhat ng makilala ito. "Jenny?" May bikig sa lalamunang sambit ni Sebi dito. "Pasensya ka na, Jenny. Hindi ko agad sinabi sa iyo na nandito si Sebi." Tugon ng kanyang ama dito. "It's okay, Dad." Marahan itong saad sa ama bago yakapin. Ramdam ko ang higpit na hawak ni Sebi sa kamay ko. Nambalingin kami ng tingin na nagngangalang si Jenny. "Hi Jenny, this is Kalia, my girlfriend." Pakilala ni Sebi sa akin. Mabilis lumipad ang tingin ko kay Sebi na may kunot sa noo. "What are you doing?" Bulong ko na hindi binubuka ang mga labi. "Hi, what is your name?" Maluwang ang ngiting tanong nito sa akin bago ilahad ang kamay. Kalia Mercado," I said and gave her a handshake. "Nice to meet you, Kalia. I'm Jenny, Sebi's ex-girlfriend." Pakilala nito na walang pag-aalinlangan. Isang sulyap naman ang binigay ko kay Sebi na ngayon ay tila wala ng kulay ang kanyang mukha. Matapos ang naging meeting ni Sebi kay Mr. Adiser ay wala kaming pansinan ni Sebi na lumabas ng gusali. "Wait, Kalia." Pigil nito sa braso ko. Maras akong bumaling dito. "Bakit mo sinabi na girlfriend mo ako?" "I don't have a choice. Kailangan kong gawin yon," aniya sa mababang boses. Sandali akong natahimik. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya yung sinabi. "Kalia, may sasabihin ako sa iyo," he said in a serious tone. Tumitig ito sa mga mata ko na buo ang loob. My heart almost stopped as I watched how his jaw working hard and eyes were so dark. "Gusto kita, Kalia. Can you be my girlfriend?" he asked in a soft voice. Napaawang ang labi ko sa kanyang sinabi. Lubos akong nagulat at nakaramdam ng kilig ng mga oras na iyon. Parang tumigil ang mundo ko na ngayon ko lang naramdaman. Hindi pa ganoon kalalim ang pagkakakilala namin kaya nagdadalawang isip pa rin ako na sagutin ito. Sumulyap ito sa akin at tinitingnan ang magiging reaksyon ko. Hindi ako nakapagsalita dala ng pagkabigla. "Okay lang, Kalia. Alam ko masyadong mabilis. Ang mahalaga ay nasabi ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Maghihintay ako ng matamis mong oo pag handa ka na." Sabit nito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pagkadating ko sa bahay ay ilang beses ako nagpagulong-gulong sa kama ko. Hindi ako dalawin ng antok matapos akong hatid ni Sebi mula sa date namin kanina. Lubos ang saya ng aking puso ng mga oras na iyon. Nasa ganun akong pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko sa side table. Agad ko yung dinampot at ganun na lang kumabog ang puso ko nang rumistro ang kanyang pangalan. Ilang beses muna akong huminga ng malalim bago sagutin ang tawag. "Hello?" Ngunit walang sagot akong narinig mula sa kabilang linya. "Sebi?" I'll hang up the phone pag hindi ka nagsalita. Banta kong sinabi sa malakas kong boses. "Hello, sweetie," he whispered in husky voice. Agad akong natigilan at ako naman ngayon ang hindi nakapagsalita. "Naistorbo ba kita?" Tanong nito. "Hindi naman." "Bakit?" Mahina akong saad. "Bakit gising ka pa, Kalia?" Balik nitong tanong sa baritonong boses. "Hindi pa kasi ako inaantok." "Bakit ka pala napatawag?" Pangungulit ko kahit na alam ko naman ang dahilan. But I only hear those heavy breath that comes from his over the phone. My heart starts pounding at hindi ko maikakaila ang matinding kaba sa puso ko. "Sebi?" Wala sa loob na tawag ko. "Kalia,
Can you be my girlfriend? He whispered in a sweet sultry voice. I closed my eyes and filled my lungs with heavy air before I speak. Oo, Sebi. Gusto kita. At bumapayag na ako. Ano ang kahihinat na ng pag-iibigan ni Nakalia at Sebi? Totoo na kaya ang pagmamahal nilang nararamdaman sa isa't isa? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!